Magandang gabi po sa inyong lahat. Isang araw ay nagpulong ang mga samahan ng kadiliman na pinamumunuan ni Satanas at ang kanilang pagmimitingan, paano gawing mas masama ang tao. Paano gagawin na mas maging masama pa ang buong nilalang. Ang sabi ng isa sa kanyang mga kasamahan, sabihin natin sa mga tao, hindi tayo totoo. Let us always remind them that the devil do not exist. Sabi ni Satanas, imposible. Sa sobrang dami ng kasamaan sa mundo, maniniwala sila sa demonyo at tiyak sila ay magbabago. Sabi ng isa sa mga kasamahan, sabihin natin sa mga tao, hindi totoo ang impyerno. Walang impyerno. At kapag pinaniwala natin walang impyerno, hindi magbabago ang mga tao. Sabi ni Satanas, mali. Sa sobrang dami ng paghihirap na pinagdadaanan ng mga tao, tiyak, maniniwala silang may impyerno at sila ay magbabago. Kaya ang sabi ng isa sa mga kampo ni Satanas, alam ko na, upang manatiling masama ang mga tao, lagi nating ipaalala, may bukas pa. At kapag ang mga tao na paniwala nating laging may bukas, ipagpapabukas ang pagbabago. Ipagpapabukas ang pagpapakabuti nang sa gayon, hindi sila tuluyang makapagbabago. Mga minamahal kong mga kapatid, ito ang siyang paalala ng ating mga pagbasa, partikular na ang ating ebanghelyo, ang realidad ng impyerno. Mayroon pong grupo ng mga theologians na pinag-aaralan ang patungkol sa tinatawag nilang the scandal of the hell. Bakit po scandal of the hell? Ayon sa kanila, if God is a loving God and He loves unconditionally, why there is such thing as hell? Kung ang Diyos ay mabuti, kung ang Diyos ay walang hanggan, ang awa at pagmamahal, bakit kinakailangang magdusa sa lupit ng impyerno? They could never reconcile the fact that yes, we tell the world of God's love, and yet there is the reality of eternal damnation. The scandal of the hell. Alam niyo, minsan nag-talk po ako sa grupo ng mga kabataan sa isang pribadong eskwelahan at ang topic ko po ay patungkol sa God's love. At pagkatapos po ng aking talk, isang estudyante, isang lalaki, ang lumapit sa akin at ang sabi niya, alam mo, Father, parang wala naman po talagang impyerno. Alam niyo, yung ganitong pananalita na manggagaling sa isang kabataan, nakakatakot, pero hindi nakakapagtaka. Nakakatakot sapagkat sa murang gulang, yun ang bagay ang kanyang pinaniniwalaan. Walang impyerno. Nakakakaba sapagkat parang ganito rin ang nangyayari ng marami sa atin. Of course, we are not denying the reality of hell, and yet our lives we lived in mediocrity. Kagaya ng aking kwento, marami sa atin ang sasabihin, gusto kong bumait, pero hindi ko kaya. Gusto kong magpakabait, pero hindi muna ngayon. Gusto kong magbago, pero saka na. Mga minamahal ko mga kapatid, ito po ang siyang ipinapaalala ng ating ebanghelyo ngayong linggong ito. Oo, may impyerno. At ang impyerno ay para dun sa mga taong tahasan na pinili ang mali sa kabutihan. May impyerno naghihintay para sa mga taong tinalikuran ang alok na pagmamahal ng Diyos para sa buong sanlibutan. Kaya nga po, mga minamahal ko mga kapatid, isang magandang pagtingin. Do we also believe that hell do not exist? Marahil hindi sinasabi, pero sa uri at klase ng ating pamumuhay, sa uri at klase ng ating bawat pagpili, Hindi nga natin sinasabi na walang impyerno, pero pansinin ninyo, ang buhay natin ay parang ganito. Be happy,
for tomorrow we shall die. And that's the end of it. Patay na. Wala nang kasunod yon. Wala nang susunod pa. Kaya nga po, ngayong gabing ito, ano po ba yung ibinibigay sa ating paalala? Una, ang mabuting balita ay nananatiling mabuti sapagkat God is a God of love. God is a God of mercy and compassion. Pero alam po ninyo, bad news para sa mga tao na hindi ito pinaniniwalaan. At bahagi po ng pag-ibig ng Diyos sa atin, He will never force Himself to us. He will never coerce us. He will never insist His love for us. Ano pong ibig ko pong sabihin? Oo, mapagmahal ang Diyos ay pag-ibig, pero bahagi po ng kanyang pag-ibig sa atin ay yung igalang ang ating kalayaan. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Wala pa po tayo nakitang paskil sa labas ng simbahan. Paalala, parang awa nyo na, magsimba kayo. Gayong alam ng simbahan, ang pagsisimba ay dapat gawin. Sapagkat yun daw po yung dynamics ng pag-ibig. Ang pag-ibig hindi dapat nakakasakal. Ang pag-ibig hindi dapat ipinipilit. Kaya yung pag-ibig, kapag ipinipilit, hindi pag-ibig yan. Marahil oo, nagmamahal ka, pero ang mas mahal mo, hindi yung iba, kundi ang sarili. At yun po yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. A kind of love that respects our freedom. A kind of love that does not coerce, does not insist. At yun po yung pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Kahit po gustong-gusto ng Diyos na magbago tayo, hindi niya tayo pipilitin at mas lalo, hindi niya tayo tatakutin. Napakinggan niyo na bang sinabi ng Diyos, magbago ka ha, pag di ka nagbago, pipigilin ko ang iyong paghinga. Wala naman yatang ganun. Buhay pa tayo hanggang ngayon. At yun po yung katotohanan ng ating mga pagbasa ngayong gabing ito. Oo, may impyerno, pero mas magandang isipin na ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay Diyos ng walang hanggang awa at pagpapatawad. Pangalawa, kung pinag-uusapan ang impyerno, hindi dapat mawaglit sa atin ang katotohanan ng kasalanan. Alam niyo, maraming tao ang hindi nakapunta sa langit hindi dahil gumawa ng masama, kundi may mga taong nakapunta ng impyerno sapagkat hindi pinili ang mabuti. You notice the difference? Sapagkat ang kasalanan, hindi lamang yung paggawa ng mali. Hindi lamang yung pagpili ng hindi tama. Ang kasalanan, yun ding hindi paggawa ng mabuti. Ang kasalanan, yung alam mo na yung tama, pero hindi mo pa pinili. Kaya nga po, ito po yung pangalawang bagay na dapat nating matutuhan. Ang realidad ng kasalanan. Pero alam nyo, tabi-tabi po ha, tabi-tabi. Tayo po mga Katoliko, we have this very articulate and creative way of sinning. Anong ibig ko pong sabihin? Imagine, we even invented white lies. Abay, mantakin ninyo, pati ang kasunungalingan, nilagyan pa ng kulay. Nasabihin ng iba, white lies naman. But there is no such thing as white lies. Lying is lying, and lying is bad. Kung ating seseryosohin yung ebanghelyo, ang sabi, mabuti pang dukutin ng mata, mabuti pang putulin ng paa, mabuti pang mawala ang isang kamay. Sigurado, walang Katolikong nagsisimbang kompleto ang katawan. We're not supposed to take the gospel literally. In fact, our God does not promote mutation. Pero anong ibig pong sabihin ng halimbawang ibinigay sa atin? Sapagkat ang kasalanan, hindi lamang paggawa ng mali. Ang kasalanan, hindi paggawa ng tama. Sin is about missing the mark. Imagine niyo po yung nagda-dart po kayo and you miss the mark doon sa dart.
That is what sin is all about. In fact, when Jesus gave us the law in the gospel, lex talionis, an eye for an eye, ibig lamang sabihin ni Jesus, we have to be complete. And being holy, for that matter, is not about cutting off a certain part of our bodies. But being holy is about being whole. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Na-record ang pinakaunang kwento ng pagpatay o murder dahil sa inggit. Nang mainggit si Cain sa kanyang kapatid na si Abel, anong kaya niyang gawin? Patayin kahit pa kapatid. Pumasok ang kasalanan sa mundo dahil lamang sa isang paanyayang kainin ang napakagandang bunga. Ang simpleng pamboboso habang naliligo si Bathsheba, saan umuwi? Adultery. Ano ngayong ibig kong sabihin? Sin is about missing the mark. And when we miss the mark, not only in doing good, then we enter to choose doing bad. Kaya nga po, sa mga nangungupit, paalala, sa una, pa-20-20 lang yan, pa-10-10. Malamang sasabihin nyo, sayang, di ako nahuli, sana pala 50 na yung kinuha ko. Sayang, hindi ako nakita, sana pala wala na akong tinira. Yung pagkasira ng pamilya, dahil sa makabilang bahay, saan po yan nagsimula? Doon sa paboso-boso, sa pasulyap-sulyap, sa patingin-tingin. Yung mga nagsasabing, bond paper lang naman, ang iuwi ko mula sa opisina, yan ang simula ng pagnanakaw. We missed the mark. When we lived in lust, it all began with a simple lustful thinking. Corruption begins with a simple handshake. Adultery began with a simple watching a woman taking her bath. Kaya ngayong gabing ito, mga minamahal kong mga kapatid, isang paalala, walang white lies. Huwag po nating lokohin ang ating mga sarili. Lying is lying, and there is no color for that. Pangalawa, totoo ang impyerno. Sapagkat ito po yung laging paalala sa atin ng simbahan. Pero pansinin po ninyo, kilala natin kung sino ang nasa loob ng langit dahil sa ating mga santo, pero napansin nyo, hindi natin pinag-uusapan kung sino ang nasa impyerno. Napansin nyo po ba yon? We don't talk about who went into hell. Even Judas himself was not included. Anong ibig ko pong sabihin? Simple po lamang. Iiwas sa kasalanan, hindi dahil may impyerno naghihintay. Gagawa ng mabuti, hindi dahil may langit na para sa atin. Kundi sisikaping gumawa ng tama, iiwas sa masama. Bakit? May Diyos na unang masasaktan. Hindi ba't yan ang sinasabi ng ating act of contrition? I detest all my sins, not because of the pains of hell, but most of all, I have offended a loving and merciful God. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, mga minamahal kong mga kapatid, totoo ang impyerno. Para sa mga taong tahasan na pinili at talikuran ang kabutihan at gumawa ng kasalanan. Mayroong impyerno para sa mga taong hindi tinanggap ang alok na pag-ibig at pagpapatawad ni Kristo. Hayaan po niyong tapusin ko yung aking pagninilay sa isang tula na isinulat ni San Francisco Javier, isang paring Jesuita at misyonero sa bansang India. Ang sabi niya,
Hindi sa langit mong pangako sa akin na ako'y naakit na ika'y mahalin. Hindi sa apoy, kahit anong lagim, ako mapipilit nginig kang sambahin. Naakit ako nang ika'y mamalas, nakapako sa krus, hinahamak-hamak. Naakit ng iyong katawang may sugat, at nang tinanggap mo ang kamatayan at libak. Naakit ako ng iyong pag-ibig, kaya't mahal kita kahit walang langit, kahit walang apoy, sa iyo'y manginginig, huwag nang mag-abala upang ibigin ka. Pagkat kung pag-asa'y bula lamang pala, walang magbabago, mahal pa rin kita. Mga minamahal kong mga kapatid, totoo ang impyerno. Pero totoo rin, may langit para sa atin. Kaya sa misang ito, huwag lamang natin paniwalaan na mayroong impyerno. Huwag lamang natin tanggapin totoo ang kasalanan. Sa misang ito, magpasalamat tayo. Sapagkat sa kabila ng lahat ng ito, may Diyos na laging nag-aanyaya. May Diyos na laging nagbibigay ng sarili. May Diyos na handang maghintay. Buong puso niyang binibigay ang kanyang pag-ibig para sa atin. Ang tanong, handa mo bang tanggapin? Amen.